Guys, good evening, good evening. So, marami po ba tayong natutunan doon sa diniscuss ni Sir Chester? Pa-type nga pala yung sige, para mas exciting guys, pa-type nga po yung word na grateful. Kung malinaw po yung boses ko, kung, kung hindi nagloloko. Ayan. Ayan. Okay, game. So, ayun, si Sir Troy, actually, diniscuss niya tungkol sa dropshipping para at least kahit meron tayong traditional business, meron tayong professional service or na trabaho, pwede natin gawin as part-time yung dropshipping business. Okay? So ngayon guys, ang ituturo ko naman sa inyo is tungkol sa Facebook ads, Canva and Facebook ads training. Kasi kahit magaling na, kumbaga, may traditional business tayo, may professional service tayo, may dropshipping business man tayo, lahat ng yan, mapapalaki natin or mamamaximize natin yung sales or income sa pamamagitan pa rin ng e-commerce or yung online marketing, which is ito yung tuturo ko sa inyo ngayon. Okay? So tara, let's start na. Ayan. So share ko lang ang aking screen. Ading guys, ayan. Okay, malinaw naman po, no? So, eto, may house rules lang tayo. Paki-mute lang po muna yung mga audio natin. Pangalawa, paki-take down notes po yung mga magiging questions natin during the presentation. Then, after the presentation, isa-isa po natin sasagutin yan. So, may Q&A tayo mamaya. And then, pakinggan nyo itong mabuti, guys. Okay? Kasi itong training na to, minsan na to mangyayari. And then, kapag inulit ko po to, may bayad na po. Okay? And then, ito guys, yung diniscuss ni Sir Troy, yung sa dropshipping, and then dito sa Kanban Facebook ads, favor lang na buksan lang po natin yung isipan natin. Kasi itong matututunan nyo, may apply nyo po to sa personal growth nyo or kung meron man kayong business na hinawakan ngayon. Okay? So bago ako magsimula, bigyan ko lang kayo ng konting background tungkol sa akin kung paano nga ba ako napadpad sa industriyang ito. So ito po, okay. Full name ko, ayan po, Nef Calvin Orcasitas. So, isa po akong civil engineering graduate. And then, nagtrabaho din ako before sa government. Okay? So, kung naalala nyo, paano ko napunta sa larangan ng online marketing, di ba? Sikat na sikat dati yung advertisement na website, yung sulit.com.ph. Doon po, umikot. Doon na nagsimula. Nag-360 yung buhay ko. Nagbabayad kami ng ads doon kasi pwede ka mag-advertise doon ng libre. Yun nga lang, di ba, pag nag-search ka, may mga results na lumalabas. Yung mga nasa first page po, may bayad po yun. So kung libre ang gagawin mo, possible na yung ads mo pang 10 pages na, wala nang titingin nun. Okay? So, doon na hanggang sa nag-evolve yung nagkakaroon ng innovations yung mga online marketing technology hanggang nagsulputan na ang Instagram, TikTok at Facebook. At yung pinakamalaki talagang social media platform ngayon is yung Facebook. So yan ang ituturo ko sa inyo ngayon kung paano tayo makakapag-advertise yan. So, nung natutunan ko yung online marketing, nag-resign na po ako sa government, sa work ko, and then nag-full-time na po ako dito. Okay? So, and then at the same time, sa Facebook, kailangan din po natin ng advertisement, yung creatives, banner, poster, kailangan din po natin yung help ng Canva. So, ituturo ko po sa inyo yan step by step. Take down notes nyo, or pwede nyo rin po screen record, pwede nyo rin po i-screenshot yung mga details na i-discuss ko po dito. Okay? So, ayan, hindi ko na patatagalin tungkol sa sarili ko. Ayan na po siya. Ayan. So, game. So, ito guys, bigyan ko lang kayo ng konting recap or overview. Ano ba yung e-commerce at saka dropshipping? So, sa e-commerce, ganito lang kasimple yung concept ng e-commerce. Ano po yun? Yung e-commerce, ayan, mag-advertise lang tayo ng service. Kung real estate agent man tayo, kung traditional business owner man tayo, restaurant owner, salon owner, kung ano man yung ino-offer natin ngayon sa market, di ba, ipopost natin yan online. At kapag nag-post tayo dyan sa TikTok, sa Messenger, sa Facebook, sa YouTube, sa Google, kung saan-saan man yan, di ba may mag-i-inquire sa atin. Okay? At pag may nag-inquire, may order, di ba, kung restaurant owner ka, pag may order, di ba, prepare mo yung orders, tapos next mo yan, ipapalalabog mo, ipagagrab mo, di ba? Ganon yung routine ng e-commerce or online marketing. Yun nga lang guys, pagdating sa e-commerce, may dalawang klase ng market. Ano po yun? Una, may tinatawag po tayong free
market. Kaso sa free market, limited lang po yan. Yan yung mga nabebenta natin, mga followers natin sa Facebook, do sa mga group page, mga friends natin sa Facebook. Okay? So, syempre, limited lang yan at mahirap silang bentahan. Pero kung gusto natin maging 10 times ang sales natin, halimbawa, insurance agent ako ngayon, kung gusto kong bumulusok yung sales ko, yung clients ko, kailangan natin magbayad ng paid market. Okay? Pag paid market kasi, katuwang na natin si Facebook yan. Ipapakita niya ngayon yung service mo sa lahat ng Facebook users dito sa Pilipinas kahit na sa ibang bansa. Okay? So, kahit natutulog ka, may nagpapakita ng ads mo sa iyo. Unlike kasi sa personal account natin, magpo-post lang tayo. Maya-maya, matatabunan na yan eh. Pero si Facebook, every time every day, nire-refresh niya yung ads mo dun sa mga users na tingin niya na magugustuhan niya yung service na ino-offer mo. Ang tanong, maganda ba talaga ang e-commerce? Oo naman. Bakit? Pagkagising pa nga lang natin, anong unang hawak natin? Cellphone, kakain na nga lang, cellphone, bago matulog, cellphone, babiyahe, cellphone. Ngayon, tinitake advantage ngayon ng mga advertisers. Yung social media platform na yan para pakitaan tayo ng mga advertisement. Kaya mapapansin mo, nag-scroll tayo ng Facebook, maya-maya may lalabas na ads. Check tayo sa video reels, nanonood tayo ng video, may susulpot na ads sa baba. Check tayo ng messenger, may susulpot na ads sa gitna. Magpo-post tayo sa profile account natin, may lalabas na ads doon. 'Di ba? So, kung paano ginagawa yon, yun ang ituturo ko sa inyo ngayon. Okay? So, magugulat ka na lang, nag-scroll ka na, mismong ads mo na lumalabas to sa Facebook mo. Okay? So, another questions pa is, maganda ba talaga ang e-commerce? Maganda po. Okay? So, ito pakita ko sa inyo. Meron po akong Japanese restaurant sa Upper Antipolo. Kung wala po kasi ang e-commerce or walang tulong ng Facebook ads, ng Canva, lalangawin po kami doon. Bakit? Katabi po namin Wendy's, Chowking, Walter Mart. Ang dami po mga sikat na fast food doon. Ito papakita ko sa inyo, isa sa mga business ko na ina-apply ko ng e-commerce. Ito po. Yan, panoorin Uy, niyo po. nakahanap ko nga rin yung lasa ng authentic Japanese na luto, pero sobrang mura lang. May another discovery ako dito sa Antipolo lang. Tara! So, nandito nga ulit kami, friends, sa Taste of Bad Boy na located lang sa 22ME Circumferential Road, Antipolo City. Ay, sorry, hindi pala na-screen share 'yon. Anyway, sige, sige. So, yung ginawa ko dun sa restaurant ko, nag-hire ako ng vlogger, tapos yung vlog na yun, ina-ads ko po yun. So, daming engagement, daming nag-orders, kumbaga si Facebook na, alam mo yun, na nag-scroll ka ng Facebook mo, yung maya lalabas yung Japanese food, magugutom ka ngayon, nakakatakam-takam kasi yung creatives na ginawa namin eh. So, yan yung ituturo ko sa inyo ngayon, okay? So, ngayon, kung wala ka namang business, wala kang traditional business, wala kang ginagawa ngayon, gusto mong i-apply ang e-commerce, eto guys, pwede nyo pong gawin itong dropshipping, na kahit sa bahay ka lang, or pwede mong other source of income, pwede nyo pong gawin to. Paano ba gumagana yung dropshipping? Ganito lang po kasimple, okay? Sa e-commerce, di ba, kailangan may stock ka na produkto, kailangan may delivery riders ka. Dito sa dropshipping, yung stocks, inventory at delivery, hindi nyo na po kailangan gawin yan. Bakit? Ang gagawin nyo lang, magpo-post lang kayo ng service at products nyo online. Every time na may order kayo, i-encode nyo na lang po sa dropshipping account nyo. Company na po yan ang mag-prepare. Company na rin po magdi-deliver. At kapag na-deliver na yung orders nyo, papasok na yung income nyo 3 times weekly via GCash, via bank account mo. At ang kagandahan guys, pansinin nyo, yung mga nakikita nyong ad sa Facebook, sa TikTok, akala mo nasa office talaga sila. Hindi. Kaagising lang ng mga iba niyan, naka-underwear pa nga iba niyan, sumasagot, nagtatanong ka, how much, sagot sila ng sagot, nagtututbrush, ganyan kaganda po yung business, home-based. At the same time, sa dropshipping natin, yung diniscuss ni Sir Troy kanina, di ba, hindi naman lahat kasi kaya magpa-member ng dropshipping. Pwede po natin silang i-register as affiliate. Without capital po, pwede sila mag-dropshipping. Ganito rin po yung sistema. Mag-advertise na sila, pag may order, encode lang nila sa dropshipping account, dire-diretso na po yung income, magdi-deliver company na po niyan, at once na-delivered, papasok na rin sa income nila, sa wallet nila. Okay? So, sa affiliate, ang income po nila dyan is 10%, at ikaw naman, bilang sponsor, na nabigyan mo sila ng negosyo ng libre, meron po kayong income, 30 to 45%. So, ibig sabihin, kung nakabenta sila 1,000, meron silang 100 pesos, ikaw naman po, meron kang 30 to 45% na profit sa kanila. Okay? So, kagandahan guys, the more affiliates
na ma-register mo, mas marami kang income. Okay? So, ganun lang po yung overview ng dropshipping natin. Tara, let's go. Diretso na po tayo sa training natin. Okay, ngayon, ito, ayan, ito yung diniscuss ni Sir Troy kanina. Isa sa mga distributor natin dito, dropshipping, in-apply niya lang din yung e-commerce. So, ito po guys, nakikita niyo sa screen. Imagine niyo po, isa sa pinaka-top seller natin ngayon. Sales niya today, 47,000. Sales niya kahapon, 42,000. Sabihin na natin kasi ang negosyo, hindi naman pare-pareho yung sales niyan everyday eh. So, sabihin na lang natin, 35,000 na lang yung average na gross sales niya everyday. Eh, magkano kita niya dyan? 55%. So, pinaka-neto niya po dyan, itong 35,000 kasi, gross sales siya ng company, yung tubo niya dyan nasa 19,250. Guys, yung 47,000, 42,000, hindi niya kikitain po yan ng libre. Nagbayad po siya sa Facebook. Okay? Alam niyo po ba magkano yung binabayad niya per day para kitain niya to araw-araw? Ito po, nasa 7,000 pesos po per day. So, 19,000 na neto, less mo po yung budget ads, tingnan nyo po yung neto niya per day, 12,250 pesos. I-times mo to 30 days yan. Pwede na ba extra income home base? Ayan po. 'Di ba? So ngayon, hindi ko naman po sinabi na kapag mag-a-ads tayo ngayon, magsi 7,000 ka agad. Hindi po. Kumbaga, mag-i-start ka muna sa 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, hanggang nakikita mo na, grabe na yung kita ko sa 200 pesos ha. I-times 2 ko kaya yung ads budget ko para mag-scale up ako. Hanggang sa dumating na itong 7,000, dumaan din po yan ng 300, 500, 1,000, 2,000, hanggang tumaas ng tumaas po. Okay? Kinokontrol pa niya po yan kasi mag-isa lang po siya. Eh paano kung mag-hire pa yan ng staff? Baka abutin na ng 10,000 to 20,000 budget yan per day. Okay? So ito guys, let's go sa training. Para ma-maximize po yung income natin, potential, 10 times. Traditional business ka man, professional business man na hawak mo, or dropshipping business ka man, para ma-maximize po natin yung sales natin, kailangan po natin ng tulong ng e-commerce. At yung e-commerce, hindi lang di basta-basta yan magraran. Kailangan natin ng paid advertisement sa pamamagitan ng Canva at saka ng Facebook ads. Okay? So itong training na ibibigay namin sa inyo guys, actually pag inatinan nyo po to sa iba, imagine niyo nanonood lang kayo ngayon sa bahay niyo, gamit lang yung cellphone niyo, matututo na kayo. Yung training value natin, advanced course ng Facebook ads, Canva, pag-edit ng photo sa Canva, pag-edit ng video sa Canva, yung pansinin niyo, 'di ba, pag may nag-i-inquire kayo sa ads, may nag-auto reply, dito rin po 'yun. Tuturo po natin 'yan. Imagine niyo guys, oh, magkano yung training value na ipo-provide namin sa inyo? 25,000 pesos. Pero dahil generous po yung company natin na Chantal, ibibigay po namin sa inyo yan ng 100% libre. Okay? So, bakit libre? Actually, ito lang naman ang goal ni Chairman, yung pinakilala ni Sir Troy kanina, si Chairman Luel Magdadaro, ang ating chairman po ng company. Ang goal niya po is, bakit libre? Kasi, ang goal niya po is parang pay it forward. Ibig sabihin, itong learnings na to, na kuha mo ng libre, kung may kakilala ka na gustong matuto, pwede nyo pong i-share sa kanila ng libre din. Yun po ibig sabihin ng pay it forward. Okay? Pero at the same time, kung gusto mo naman na gawin ng dropshipping, welcome na welcome po kayo dito sa community. Okay? So game, eto na po. Guys, screenshot nyo po to. Wala na po kayong ibang susundin. Ito lang po yung outline na to. After ng training, mamaya or bukas, maaagawa na kayong sarili nyong Facebook ads. Okay? So number 1, tuturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng Facebook page. Alam ko po, mga batikan na po yung iba dito. So hihimay-himayin ko lang po to para dun sa mga invites natin na wala pa talagang idea kung paano gumawa ng mga Canva na yan, ng Facebook ads na yan, or ng ChatGPT na yan, ito po. Okay? Sa Facebook page, tuturo ko sa inyo paano mag-create ng page name, category, primary photo, cover photo, at yung mga content na ipoprovide natin do sa page natin. Kasi guys, sa physical store, di ba, meron tayong physical store, may banner, may mga stocks, ganun din po dito. Facebook page is our online tindahan. Kaya pag visit dapat nila yan, pag binasa nila yung page mo, kailangan legit, credible, ang ganda ng mga creatives. Okay? So next, tuturuan ko kayo paano gumamit ng Canva. So hindi nyo na po kailangan mag-hire ng mga graphic artist, magbayad ng mahal. Canva po, libre na po yan. Okay? So kapag may Facebook page ka na, may Canva ka na, paano ka na makakapag-run ng Facebook ads para at least magbabayad ka na kay Facebook, ima-market na ngayon ni Facebook yung ads mo, at ikaw sagot ka na lang sagot ng inquiry. Okay?
So ituturo ko po yan sa inyo. And then at the same time, itong Facebook page, itong Canva, itong Facebook ads, desktop po gagamitin natin or laptop, hindi po cellphone. Kasi ang cellphone, limited lang po yung feature niyan. Even tablet, limited lang po yan. Dapat desktop. Pag na-set up nyo na po yung Facebook page, yung Canva, yung Facebook ads sa desktop, next na gagawin nyo, pwede na po kayo mag-download ng mobile apps para doon na kayo mag-post ng mga content nyo at pwede na rin kayo sumagot ng mga inquiries doon. Ito po yung mga mobile apps, Business Suite, saka Ads Manager. And then, ito lang guys, ang tatlong website na kailangan natin. Ano yon? Facebook.com, Canva, ChatGPT. Sige, screenshot nyo po yan at ako'y iinom muna ng tubig. Ayan. Sige po, yan lang yung susundan nyo. Itong outline na yan. Makakagawa na kayo ng ads. Okay? Sige pa, kung medyo malabo po yung boses ko, sabihin nyo lang po. Ayan. Okay. So, ayan. Sige, game. So guys, para makapag-create tayo, ulitin ko, tatlong website lang yung kailangan natin. Ano yon? So, eto, facebook.com, Canva, at saka ChatGPT. So, ngayon guys, i-stop ko muna tong PowerPoint natin. Ilipat ko yung share screen natin sa, paano ba to? Lipat natin dito sa Google. Ayan o, Google Chrome. Ayan. Malinaw po yung browser ko, yung Google Chrome. Ito po yung, ayan. Nakikita nyo, Facebook, tapos ano pa po, ChatGPT, Canva. So, malinaw po. Pa-type nga po yung number 1 kung malinaw para start na po tayo ng training. Ayan, okay. So ito guys, ito yung sample kanina ng ads na ginawa ko sa store ko dun sa Antipolo. Ito yon. So kung mapapansin nyo guys, nagbabayad po ako dito ng 500 to 1,000 per day. Tapos ito yung, tingnan nyo yung mga engagement, mga reactions, comment, at saka ito yung views, nasa 700K na. So kung wala po kasi itong ads na to, mahihirapan po kami sa sales namin. So bigyan ko lang kayo ng 10 seconds na play para ma-review nyo. Kung Ito. hinahanap-hanap ko nga rin yung lasa ng authentic Japanese na luto, pero sobrang mura lang, may another discovery ako dito sa Antipolo lang. Tara! So, nandito nga ulit kami, friends, sa Taste of Bad Boy na located lang sa 22ME Circumferential Road, Antipolo City. Pag nakita nyo nga itong Big Mac sa kanto, friend, pasukin nyo lang to. Open sila dito everyday from 10 a.m. to 10 p.m. Hindi napi-play yung video. Okay, wait. Sige. Kasi may iba-ibang tab akong ginagamit. Wait. Ba't kaya? Oo. Okay. Ayan po. Okay. So, ibig sabihin pala, pag nag-share, sorry pag nag-share pala, kailangan per tab. So, ito guys, nakikita niyo yung video? And yes, Ayan. namin dahil proven na namin Okay. and quality yung sineserve nila dito. Hindi mo na nga rin kailangan pang gumora ng Japan or kumain sa mga mamahaling Japanese restaurants once matikman mo dito. Hindi na nga rin ako nagtataka, friend, kung bakit meron silang overall good reviews from their satisfied customers dahil talaga namang taste. Ayan. So, mapapansin nyo guys sa screen yan, yung mga minus na yan, mga posters na yan. Sa Canva ko lang ginawa lahat yan. So, ituturo ko yan sa inyo. Okay? So, lipat tayo dito. Gagawa na muna tayo ng Facebook page. Okay? So, ulitin ko guys, tatlong website na kailangan natin. Facebook.com, Canva.com, at saka ChatGPT. Okay? So, ngayon, pag magsa-setup tayo gamit yung desktop, pupunta lang tayo dito sa Facebook.com at i-click lang po natin tong home icon na to. Okay? So, ayan. Pag na-click na po natin yan, ayan. Tapos, dito sa gilid, ito sa part na to, hahanapin po natin muna yung pages na tab. Okay, doon tayo makikreate ng page. Ayan, kung hindi po natin makita agad, kasi minsan guys, si Facebook, depende po sa mga gadget, lumalabas agad yung pages dito. Kapag hindi po natin mahanap, click lang po natin yung See More. Ayan. Pag-click natin ng See More, diretso lang po tayo sa pages. Click po natin to. Magkikreate po tayo ng online tindahan. Ayan. Click. Okay. So, eto sa screen, makikita nyo, ayan, lumalabas. Ito po yung mga Facebook page na ginawa ko sa iba't ibang products na meron ako. Okay?
So, ayan, next, click po natin tong create new profile or page kasi gagawa tayo ng Facebook page, okay? So, eto, pag-click po natin yan, next na gagawin natin, may lalabas po na prompt or pop-up, personal o public, kiklik po natin tong public, okay? And then click mo yung next. Ayan, and then get started. Okay guys, sige, sample tayo. Sino po may business dito? Ayan, pa-type nga po yung business name nyo. Yan po isa-sample natin na gagawa ng Facebook page. Sige po, para at least makita nyo kung ano yung itsura ng magiging page nyo. Sige, type nyo lang po. Pipili na lang ako ng isa. Sige po, wag pong mahiya. Ayan, Flash Home. Okay, sige, sige. So, sample. Ano po service nito, sir? Flash Home or Crab King? Flash Home. Okay, sige. So, dito sa page name, ayan, Flash Home. Ilalagay natin. Okay? So, page name. Tapos, ang category po ng business ni sir na Flash Home, motor. So, motorcycle po ba to? So, lalagay natin dito, ano pa yung category na related do sa page name natin? Kasi guys, kailangan yung pangalan ng page name mo related po dun sa category para pag inads po natin yan po itutulungan ka ni Facebook na ito yung mga users na mahilig sa ganitong category. Okay? So, motor. So, lalagay ba natin motorcycle? O, yan o. So, hahanap tayo dito, motorcycle dealership. So, click po natin yan. And then, eto guys, kung mapapansin mo dito sa right side, dito sa middle, ito di ba may pangalan, Flash Home. Tapos, dito sa left side, may nakalagay bio or optional. Lalagyan po natin yan ngayon ng description para pag visit po nila yung page mo, makita agad nila yung overview na ano ba yung ino-offer mong service. Okay? So guys, para maging professional po yung datingan ng description ng page mo, next na hihinga natin ng tulong, hindi ka na manghihingi ng tulong sa kaibigan mo na magaling mag-English. Punta po tayo dito kay ChatGPT. Si ChatGPT, pagdating po sa mga description, documents, i-type nyo lang po dyan, bibigyan kanya na agad ng description. Okay? So, sample, paano po? Dito, pwede po kayo mag-type ng Tagalog, hingin nyo yung sagot in English, ibibigay niya po. Sample po, ganito. Paano po yon? Okay? So, halimbawa, pare, okay? Gawan mo naman ako ng Facebook page description tungkol sa negosyo kong Flash Home about motorcycle dealership. So, enter mo lang yan, guys. Bibigyan kanya ng libreng description professional. Ilalagay natin ngayon doon sa Facebook page mo. Ganyan po kagaling. Grabe. Tingnan nyo naman, oh. O, di ba? Looking for your next ride? Flash Home is your trusted partner in making your motorcycle dreams come true. We offer quality motorcycle and competitive prices, flexible financing options, etc., etc., etc. So dahil mahaba yan, pipili lang tayo ng maikli. So i-highlight lang po natin to. Ayan. Hanggang dito sa service. Right-click, copy. Balik tayo sa page. And then right-click, paste. Okay? So ito na guys. So tingnan mo yung sa gitna. Ayan no, Flash Home. Ito. Ayan no. Tapos may description. So pag visit nila yung page mo, wow. Di ba? Professional lang dating. So may page name ka na, may category na, may description. Click lang po natin tong create page. Okay. Next, kung may physical store po kayo, syempre kailangan makita nila yung lugar. Lalagay po natin yung contact number after ng create page. Lagay mo yung website. Okay? Lagay mo yung number ng store mo. Type nyo po dyan. Email address, lagay nyo rin po dyan. Lalong-lalo na yung address. Okay? Para kapag nag-advertise tayo, bigla na lang magsusulputan yung mga client natin. Kasi guys, napakalaking tulong ng Facebook ads. Minsan kasi kapitbahay mo, hindi nila alam na nagtitinda ka dyan. 'Di ba? Pero sa Facebook ads, nandito lang pala yan, malapit lang. Nare-remind sila. Okay? So next, sa baba, lagay mo rin po dito kung ano yung operational hours nyo. Dito, open at selected hours. Click nyo po yan. Lagay nyo po ngayon dito yung
Eto, ayan, oras, open nyo, opening, closing, kung anong oras man yung nag-ooperate kayo. And then, save. Okay? Click save. Tapos kapag nalagay nyo na po yung mga details dyan, click next. Sa next, dito na. Kung mapapansin mo yung page mo, naka-gray lang, naka-grayed out. Walang picture, walang primary picture at cover photo. So, dito sa left side, ito, lalagyan natin ng cover photo yung page mo. Lalagyan din natin ng profile picture yung page mo. So, dahil kung meron ka ng picture ng store mo, upload mo lang dito. Kung paano ka mag-upload sa Facebook, personal Facebook mo, ganun lang din po dito. Pero kung gusto mong medyo professional lang design ng online page mo, hingi tayo ng tulong kay Canva. Tatlo lang guys, facebook.com, ChatGPT, Canva. Okay? So si Canva, ayan, kung makikita nyo sa screen, dito sa search your content, search mo lang po dyan. Type mo lang, tatype natin, motorcycle, cover, cover photo. Enter. So kapag tinype mo kasi yan na cover photo, understood na yan ni Canva na is either Facebook page yung gagamitin mo or dyan sa YouTube mo or banner. Ayun guys, oh, ito oh, ayan oh, customer motorcycle service. So pwede po kayo mamili dyan, ayan, ito. So piliin po natin to. Paano pabasa ba nito? Forget? Okay. So, kung ito yung nagustuhan natin, itong gray na to, double click. Ayan. Double click. Tapos, lalabas po yung template na yun. Kasi dito sa Canva, guys, mga design na to na naka-template. Ibig sabihin, design to na i-edit mo na lang. Okay? So, para ma-edit, click mo tong customize this template. And then, pag click nyo po niyan, mag-o-open po siya ng panibagong browser. Bagong tab. Ito po yun, no? Yun. Diba? So, dyan po natin i-edit. So, paano natin ma-edit yung details? Napakasimple lang po. Gagawin lang natin, double click lang natin tong, oops, ayan. Okay. Ayan. So, ito guys, ito yung template na kinuha natin. Ayan, no? Forget. So, papalitan natin yan. I-edit lang po. Uy, sakto, sir. Letter F yung logo. So, i-edit lang po natin yan. Ayan. Palitan natin ng double click para ma-edit yung text. Flash home. Oh, di ba? Galing di. So ngayon, kung mapapansin mo, nako-coveran yung home. So click mo lang, isang click. Tapos sa taas, ito, kita mong may 9.4. Font size po yan. Click nyo lang po yung minus para ma-resize. Ayan. And then, point mo lang ulit yung mouse dito para ma-adjust nyo po yung text na yan. Okay? So, ito, pwede nyo po i-type yan, sports bike. Palitan natin ng, double click lang po natin yan, motorcycle. Tapos dito sa motorcycle, dealership. Okay? Ngayon guys, kung meron kang mga brand na gusto mong gawin, etong text, kung gusto natin maglagay pa ng another text, dito sa left side, click lang po natin tong T, hanap lang po tayo ng text dyan. Ito, add text box. Click, tapos ito na yon. So, anong ang point po nito? Neto. Okay, itong dealership, move lang po natin yan konti. Drag natin yung mouse. Ayan. Kung gusto mong smooth, pwede pong sa keyboard. Ayan, no? And then, itong text na nilagay natin, additional, lalagay po natin dyan yung mga brand. Para at least, meron silang idea. So, halimbawa, Yamaha, Honda, Suzuki, okay? Etc. Ngayon, malaki yung font. Ang gagawin lang natin, click ang text, adjust lang natin yung font style. Ayan o. Itong font size pala. Okay? Or, pwede nyo pong i-adjust yan. Ito, di ba may box? Itong gilid, itong corner, pwede po natin i-drag yan para lumiit. Ayan o. Okay? Ayan. Drag. Pero dahil may naka sa baba pa, i-adjust lang natin yung font size. Ayan. So, lalagay nyo po yan. Adjust nyo po ulit na maging middle. Tapos itong motorcycle dealership, lagyan nyo rin ang kulay kung gusto mo. Itong dealership, ito letter A, click nyo po yan. Tapos, lagyan nyo ng kulay. Ayun. O, di ba? Yellow. Or, medyo sobrang light. Or, medyo
Ayan. Oh, blue. Wow, sa ganda, di ba? Tapos, itong F, kung gusto mo palitan yung kulay, click mo lang din yan. Tapos, itong bilog na black, palitan mo lang din ng blue. Oh. Ayan, di ba? Ayan na siya. Okay? Tapos, ito guys, lagay mo yung cellphone na contact number mo, sample lang, 000, and then, email mo, okay, flashhome@gmail.com. Dito sa website, pwede kung may sarili ka na website, lagay mo rin yan. Kung wala kang website, pwede nyo pong click, tapos click nyo lang sa keyboard nyo, delete. O, wala na. Okay? Or, pwede nyo po ilagay yung address dyan. So, halimbawa, anywhere. O, ilagay natin address. Ito. Ayan, tapos dito, halimbawa, Quezon City, Metro Manila. So, ayan na yung page mo. Okay, ngayon guys, kung itong picture ng motor gusto nyo pong palitan, anong gagawin nyo? Kung may picture ka na ng store nyo, upload nyo lang po dito sa left side, click nyo lang po upload files at madadownload na po yan dito. Okay? Ngayon, kung gusto nyo po ng ibang design, punta lang po tayo dito sa elements. Ayan. And then, search po natin motorcycle. Kung gusto natin palitan. Okay? Ngayon, halimbawa, ito po, click nyo photos. Sample lang nakapag-upload ka na ng picture ng motor mo. Ang gagawin mo, para mapalitan mo tong motorcycle, para mas madali, point mo lang yung mouse dito, left click, huwag mo bibitawan, at i-drag mo papunta dito sa picture. Ayan o, pang. O, di ba? So, medyo hindi kita yung una. Gagawin nyo po dyan, double click nyo yung picture, tapos, move. Ayan o, boom. O, di ba? Ano next na gagawin natin? Click etong sa gilid, share para ma-download yung cover photo. So, download. Guys, kailangan bago tayo makapag-Facebook ads, dadaan muna tayo sa Facebook page. Okay? Kasi ang Facebook page, yun yung business page natin na ipopromote natin. So, click download. Ayan. And then guys, sa mga, baka may mga nag-iisip, nag-iisip na, ano ba tawag dito? Ayan, i-adjust lang natin yung... dito pala guys, may kanina naka-default PNG. Pwede na po yan. Click nyo lang po yung download. Ayan. So, pag na-download po, balik lang po tayo sa Facebook page natin. Ito. And then, nakikita ba? Ayan. Oops, sorry. Gusto ko makita yung share screen. Ayan. And then, click po natin add cover photo. Ayan. Tapos, balik lang, download po natin yung dinownload natin kanina. I-upload lang natin yung dinownload natin kanina. Ito yon. Yan na yung motor. Ayan o. Click open at 1, 2, 3, 4, 5. Ayan na yung cover photo ng page mo. Okay? So ngayon, ito grayed out. Lalagyan din natin ng picture yan. Ulitin ko, kung may picture ka na ng store mo, click mo lang yung add profile picture. Kung wala, pwede kang mag-search dito sa Canva. So, hanap tayo dito sa Canva. So, halimbawa, ito yung gusto kong motor. Click mo lang yung tatlong icon na to. Yan. Pwede nyo na pong i-download yan. Ay, hindi pa pala. Hindi pala sa upload pala yung nadadownload. Nadadownload. Anyways, sige, sige. So, search tayo ng motor. Yung square. Ayan. Ay, ito guys, so yan. Ito mga logo. Okay? So, kung okay na to sa'yo, click natin to. Ayan. Tapos, click ulit customize template. And then, i-edit po natin yung details. So, pwede po natin i-edit yan sa sarili nating page name or business name. So, ayan. Okay. Tapos, motorcycle, eto, custom motors. Ayan, kung gusto mong palitan yung kulay, or kung gusto mong as is na yan, ayan, kung gusto mong palitan ng kulay, balik lang ulit sa eto. Ito guys, so makita nyo yung gray. Palitan lang natin ng blue kasi blue yung gamit natin kanina. Ayan. Tapos ito, itong tayo na to na gray, pa-curve. Click natin yan, blue. O. Diba? So meron ka ng primary picture. Tapos, click share to download. And then, download. Ayan. Tapos, click download. Okay?
Pag na-download na yan, babalik ulit tayo sa Facebook page. Tapos, click natin yung add profile. And then, hanapin natin yung din-download natin na picture. Ito yon. Tapos, click open. At 1, 2, 3. Ito na. Ayun na siya. Okay? So, pag may Facebook page ka na, naka-cover photo ka na at profile picture, click mo yung next. And then, next na page, manghihingi sa'yo ng WhatsApp number. Kung may WhatsApp ka, lagay nyo po ito. Kung wala, skip nyo lang po. Ito, skip. Okay? And then, kung may friends ka, invite mo lang sila para ma-like nila yung page mo. And then, para ma-share din nila na yan yung business na ino-offer mo. And then, click next. Click done. Okay? Tapos, ayan na. Eto na guys, yung itsura ng Facebook page mo. Ayan. So, kung may mga activities ka sa store mo, may mga bumibili, mga parts or mga brand yan, pwede nyo po i-post dito. Okay? Pero dahil hindi natin hawak lagi yung desktop laptop natin, later, papadownload ko sa inyo yung dalawang app at doon tayo magpo-post. Okay? So ngayon, meron ka ng Facebook page. Ang next na gagawin natin, paano na tayo magra-run ng ads. Okay? Katulad kanina ng pinakita kong ads. Eto, yun. Okay? So, imaginein mo yung video na to, ads mo yan, video mo yan. So, paano natin gagawin yan? Balik tayo dito sa Facebook page at i-click po natin to, pupunta po tayo guys dito sa Ads Manager. Doon tayo mag-create ng ads. Okay? Kanina, para makapag-create ng Facebook page, pumunta tayo ng pages. Dito naman pupunta tayo sa Ads Manager. So, click lang po natin tong home icon. Ayan. And then sa gilid, hanapin ulit natin yung Ads Manager. Minsan, itong Ads Manager, hindi ito lumalabas. So, kiklik lang natin yung see more. Pero ngayon, lumabas, click po natin to. Pag page, dito, click see more, click natin yung pages. Next, sa pupuntahan natin, pag may Facebook page na tayo, click natin yung Ads Manager. Ayan na. Diyan na tayo mag-create ng ads. Okay? So, eto guys, eto na yung itsura. Kung mapapansin nyo, lahat ng ads na nakikita nyo sa Facebook, sa Messenger, sa Reels, sa Facebook feeds, sa Instagram, sa Facebook profile mo, dito ginagawa yon. Ito yon. Dito yung sa Ads Manager. Kumbaga, yung personal Facebook mo, meron yung back-end Ads Manager. Ito yon. Okay? So, makikreate na tayo ng campaign. So, ito guys, para hindi na po kayo masyadong hindi na complicated, kiklik lang natin tong create campaign. Ito. Nakikita, ayan. Click create campaign. And then, may lalabas po ng mga selections ng objective. Kung ano ba yung objective mo. Ito, choose a campaign objective. Ayan. Okay? Choose a campaign objective. Pwedeng awareness, traffic. Pero guys, para hindi ka na mahirapan kasi ginagamit namin kadalasan lang naman dito, ito, recommended engagement. Okay? Select nyo po yan, click continue. Ulitin ko, engagement na yung piliin mo, wag na tong iba. Okay? Continue. May dalawang, magpa-pop up yan na dalawang option, tailored at saka manual. Select lang natin tong manual. Okay? Continue. Ayan. So guys, ulitin ko, para makapunta tayo sa Ads Manager, pupunta lang tayo sa homepage, hanapin lang natin yung Ads Manager. Kiklik lang natin yung Create Campaign. Pag na-create na natin campaign, select natin yung engagement, tapos na-submit na natin. May tatlong tab na lalabas dito sa Ads Manager. Ano yon? Unang tab, ito yung campaign. Okay? Bakit new engagement campaign? Kasi sinelect natin engagement. So, new engagement campaign. Kung sinelect natin kanina, sales, new sales campaign. Okay? So, unang tab guys, ignore na natin yung new engagement. Ito yung pinaka-standard niya na. Tatlong tab sa Ads Manager, campaign, next, ad set, and then next, ad. Okay. Dito sa campaign, ang sinelect natin kanina, pag in-scroll po natin to, ayan, may click lang po yan, ito po yon engagement. Wala na tayong ibang pipindutin dyan. Okay? Next, i-click lang natin tong next na to. Pag-click nyan, sa pangalawang tab na tayo mapupunta. Ano yon? Ito yung ad set. Okay? So, napunta na tayo dito sa ad set. Pag in-scroll mo yan guys, ayan, maraming details. So, step by step pa. Una, ito,
nakikita mo dito Facebook page. Okay? So, kailangan i-select natin yung Facebook page kung anong Facebook page yung iraran natin yung ads. Okay? Kasi ito, Facebook page to ng restaurant kanina. Okay? Kasi baka pag yan ang nag-run tayo ng motorcycle na ads, mag-order dyan na sa, sa restaurant. So, click po natin yan. Okay? Hanapin po natin yung ads na yun, yung page na yun. Ito, Flash Home. Ayan, select po natin yan para yung mga inquiries dyan po mapunta sa page na yan. Okay? So, ayan na. Scroll down, paunti-unti. Ayan. Sa baba, makikita nyo po yung daily budget. Ito, kung mapapansin nyo guys, huwag nyo nang i-select yan. Daily budget na yung piliin nyo. Naka-default 800. So guys, marami bang Facebook users sa Pilipinas? Malaki ba yung population? Ito guys, oh, sa right side, ito, estimated audience size. 54 to 64 million. Ganyan po karaming gumagamit ng cellphone. Okay? Dahil yung daily budget mo, 800 lang, yung 800 na yan, makakarating po. Ito po yon. Ayan o, estimated daily results. Ito yon. Ito yung possible na ma-reach ng ads mo sa 800 pesos na budget mo. Napakadami na yan, guys. Kaya na pumuno ng Philippine Arena yan. Ayan o, kala nyo, konti lang yan. Ngayon guys, sa 13K to 38K na yan, ang possible na mag-i-inquire sa'yo, ito, conversation, 15 to 45. So sabihin na lang natin, kalahati na lang bumili sa store mo. Binayaran mo 800, nagkaroon ka ng sales na 20,000. So, win-win ka pa rin. Ano pipiliin mo? Hindi ka maglalabas ng 800, wala kang 20,000, or maglalabas ka ng 800, mayroon kang 20,000. Ganun kasi kalakaran ngayon guys, money creates money. Kailangan natin magbayad ng advertisement. Okay? So, dahil bago ka pa lang, hindi naman 800 agad. Pwede po kayo magsimula sa 100, 200, 300. So, pinaka-advisable po, mas maganda, at least 300. Okay? So, wag po natin titignan kung ano yung ilalabas. Yung 300 guys, sa Facebook po mapupunta yun na hindi sa amin. Si Facebook po yung babayaran nyo dyan, okay? Yung 300 na yan, wag po natin titingnan yung lalabas sa atin. Titingnan natin ano yung ibabalik sa atin, okay? Dahil 300 lang po yung budget natin, ito po yun, no, estimated daily results. Nabawasan, 4.9 to 14K, madami rin po yan. Ito po yung mga posibleng mag-inquire sa'yo, okay? Sa baba ng daily budget, itong ginagawa nating ads para to mamayang gabi, para bukas. Okay? So, December 16, okay? Select po natin December 17. Okay? Kailangan magsimula lagi siya ng hating gabi. Ito yung oras. Papalitan natin ng 12:00 at saka AM. Kasi guys, kung gumawa tayo ng ads ngayong 10 PM, so yung budget natin 300, 2 oras na lang matitira, irara ni Facebook yan, uubusin niya ngayon sa mga konting tao, hindi right market. Okay? So ano ba yung purpose pala dito? Ito, di ba, ba't hindi tayo gumagamit ng boosting? Yung boosting guys, ano po yun, limited lang yung feature, hinayaan lang natin si Facebook. Dito sa ads manager, kaya hindi po tayo gumagamit ng term dito na boost. Nagbo-boost ako ng ads ko, hindi ganon. Ads po ginagamit natin. Nag-ads po tayo. Ibig sabihin, inuutusan natin si Facebook, ipakita yung ads natin sa mga right market, right people. Okay? Kaya yung mga ads na lumalabas sa Facebook mo, hindi lang po binabato-bato ni Facebook basta-basta yan. Ibig sabihin, ikaw na nanonood, possible na nagkaka-interest ka sa produkto na yan o service na yan. Kasi may tinatawag na algorithm si Facebook. Algorithm, yan po, binabase ni Facebook kung ano ang hilig mo. Ano yung mga nilalike mo, ano yung pinopost mo. Kaya kung nanonood ka ng mga mahilig ka sa drama or balita, tulfo, pag nanood ka ng mga 1 minute, 2 minutes, pag scroll mo niya, puro tulfo yan. Algorithm po tawag doon. Yun po kasi binabasihan niya yung feelings mo that moment. Okay? So kung mahilig ka manood ng mga motorcycles, itong ads na to, ipapakita niya po yan sa'yo. Alright? So ngayon, nag-select na tayo kanina ng Facebook page. Ito yon. Naglagay na po tayo ng daily budget, naglagay na tayo ng date, time, and then next, location. Okay, halimbawa, yung business ko ng motorcycle, ang kaya ko lang i-cater within Quezon City. Click po natin tong edit. Ayan. At ilagay lang po natin sa search location, Quezon City. Kasi guys, kung hindi mo naman kaya mag-cater sa Mindanao, sa may Visayas, masasayang na yung ads mo. Maraming mag-i-inquire, hindi mo naman mabibentahan. So, piliin mo lang yan. Okay? Yung kayang i-byland.
So, ito po, tingnan nyo, estimated daily results. Ito, reach. Ayan, naging 5K to 14K at ito yung possible na mag-inquire sa'yo. Right? So, ngayon, sa baba, ito, show, di ba ito yung location natin kanina? Ayan, Quezon City. Pero kung yung product na pinoprovide mo, sinaservice mo nationwide, lagay mo Philippines. Katulad ng mga pinakita nating dropshippers kanina, sa buong Pilipinas, nationwide po kasi yung delivery natin. Cash on delivery, free delivery. Okay? And then, dito sa baba, show more options. Click po natin yan at ilagay po natin yung minimum age. Select at least 25. Kasi yung mga 18 years old na yan, wala pang budget yan. So para hindi masayang yung ads budget natin, ibigay natin sa mga 25 pataas kasi yan yung may mga trabaho na. Okay? And then scroll pa baba. Ito, audience suggestion, optional. Pwede natin i-click yan. So halimbawa, gusto natin ipakita lang natin yung ads sa mga mahilig magmotor. Halimbawa, 25 to, select mo yan, siguro mga 54. Okay? Ayan. Or mga 60. Ikaw bahala kung anong edad. So ito guys, 25 to 54, ito yan. Itong mga rich na to, itong mga Facebook users, ang edad between 25 to 54. Ito yan sila. And then, ito yung conversation. Okay? So, tatlong tab, campaign, ad set. Sa campaign, sinelect natin engagement. Sa ad set, sinelect natin Facebook page, daily budget, date and time, location, edad. Okay? And kung gusto mo naman lagyan ng interest, yung mga taong mahilig sa motor, hindi lagay mo motorcycle. Pero kung gusto mo open marketing, walang interest, lagay mo lang, hayaan mo si Facebook magpakita ng ads mo, blanco lang po yan. And then next, click mo yung next. Ito. Ano pa? Ito na sa pangatlong tab na tayo. Nakagawa na ako ng campaign objective, nakagawa na akong ad set, edad, location, Facebook page, daily budget. Ano na ngayon ang itsura ng advertisement na ipapakita ko sa market? Dito na yung ginagawa guys sa ad tab. Kasi kung mapapansin mo sa mga ads natin na nakikita na sa Facebook, sa taas may caption, sa gitna may image or video, sa baba may title. Ito po yun. Dito yung ginagawa. Ayan. So, ito sa taas, yung ad setup, wag na natin galawin yan. Create ad lang. Okay? And then, ito sa ad creative. Actually, guys, depende po sa mga gadget natin. Minsan, dito sa ad creative setup, minsan hindi lumalabas tong media, primary text, headline. Ito lang yun. Di ba yung ads na nakikita nyo? Merong caption. Ito yun nilalagay sa primary text. May title sa baba. Ito yun sa headline. Yung video, ito po yun sa ad image. Okay? So, minsan hindi lumalabas to. Ang lumalabas lang, itong ad media. Pag clinic mo yan, itong primary text, saka siya lalabas. Okay? Pero depende, ito lumabas na. So, next na gagawin natin, hahanapin natin ngayon, ad media. Kung may video ka na ng store mo, ng business mo, click mo lang yung ad media at add mo yung video. Okay? Kung picture naman, click mo yung add image. Okay? So, ngayon, gusto natin gumawa ng add video, yung video. So, ang gagawin natin, click lang natin add video, and then, eto guys, gusto natin professional, hingi ulit tayo ng tulong kay Canva. Okay? So, kay Canva, ito kanina, ang pipilin lagi natin guys na size sa pag ano ng design ng ads is square. Kasi pag pahalang, putol minsan yung ads. Okay? So, itong logo mo, sample lang, gagawin ko lang ito. Pagka-add tayo, yan o, pwede mong i-drag ko. So, guys, ito guys, so, sige, bigyan ko na kayo ng technique. Ito, pwede mo i-edit isa-isa yan. So, pwede mo i-move yan, ito, pwede mo i-move yan, etc. Okay. Undo mo lang, di ba, na accidentally pindot mo, undo mo lang. Yan o. Undo, ito, yung arrow. Ngayon, gusto mong gawing logo to ng ads mo. I-select all mo lang yan, ayan o, select all. Tapos, i-group, click mo tong group. Pag group, para isang box na sila, isang picture. Pag drinag mo to, liliit, ayan o, lagay natin dito sa baba. Parang watermark ng ads mo. Ngayon, etong gray na background or white background, lalagyan natin ng video. Okay, punta lang tayo sa elements. Guys, ulitin ko, kung mayroon ka ng video ng business mo, upload mo lang dito. At lagay mo lang dito sa background na yan. Pero kung wala, ito, maghanap tayo dito. Motor, alam mo, big bike. Enter. Tapos, ito, hanap tayo video kasi magandang video, guys. So, dapat yung video na gagawin mo, yung related sa business mo. Ayan, oh, sample lang to. Ito.
Point lang natin yung mouse, i-drag lang po natin sa white background, and then, charan, ito na siya. Ngayon, natakpan yung logo natin. Click po natin yung picture. Ito guys, sa gilid. Ito. Itong tatlong arrow. Click. Tapos, position. Yan, click. Para yung video, ilagay natin sa likod para lumabas yung watermark natin dito kanin sa gilid. Back. Ayan o, back. Or, kung gusto mo naman, pwede mong gawin, pindot mo yung picture, yung video, tapos, itong tatlong dot, ayan, tapos, replace background. Magiging background itong video mo. Ayan o. Okay, so ito na yung logo mo. Ayun na, medyo itim. Palitan natin ng puti. Click mo lang to. Ayan. Ito, gray. Palitan natin ng puti. Ayan. Yun. O, diba? Itong text, itim, palitan ng Gucci. Ayan. Ayan. So, ito na guys. So, ngayon, hindi siya center. Diba? Tinuro ko kanina para mag-center yung creatives natin. Double click. And then drag. Ayan. Boom. Oh. Tapos, i-preview natin yung ads mo. Ito. Punta tayo dito sa, ito guys, yung play button na to, para ma-preview natin. Yan, di ba? May logo ka. Galing, di ba? So, ngayon, da-download na natin yan. Click lang yung share at click download. At dahil video yan guys, dito sa file type, pipiliin natin MP4. Ito. Ayan. Tapos, yung size, palitan natin, medyo malaki. Ayan. Ayan, na 960. Click download. Yan yung ilalagay natin dun sa ads. Okay, sa media. Okay, patype nga yung 1 kung nasusundan. Ayan, patype nga po ng ng number 1. Ayan. Oh, di ba? Natutuwa ako dito, guys. Marami po tayong mga members dito sa community na alam mo 'yon. Nung una di marunong pero magaling na ngayon. So, antayin natin mag-download. Ito, yan. Nagda-download na siya. Okay? Pag na-download na po yan, babalik ulit tayo dito sa Ads Manager. Itong tab. Ito. Ayan. So, i-upload lang natin yung video na ginawa natin kanina. Okay? So, yan yung mga ginawa kong creatives, guys, sa Canva. Okay. Antay lang natin. Para sulit. Siguro mga 1 minute, 2 minutes lang yan. Ayan. Okay. Oops. Anyways, guys, sample lang, na-download na natin to. Medyo mabagal yung net. So, eto, sample lang hanap tayo dito na sample video na gawa na. Okay, sample lang. Etong school admission. Sample lang Ito yung motor na dinownload natin. Ayun, na-download na. Sige. So, na-download na yung video. Punta lang tayo ulit dito sa, wait. Click natin yung upload. Di ba, nag-add media tayo. Ito yung page na lalabas. Hanapin natin yung video. Ito yun, Tapos, click natin, i-double click lang natin or open. Okay. Tapos, click po natin yung next. Ayan. So, ngayon guys, kung dropshipping naman yung business mo, ganun lang din gagawin mo. Mayroon na tayong mga ready to use na mga creatives, di ka na magde-design. Okay? Ayan. Pag na-upload mo na, click mo lang yung next. Ito. Ayan. Tapos, pag-click mo ng next, sunod na page, lalabas dito is trim. Ayan, click natin yung next. Oops. Ayan, next. Tapos, kung gusto mo i-cut, i-trim, as is na yan, okay na yan. Tapos, ito guys, dito sa may crop, the original, lagi nyo pong i-select ang original kasi yung recommended, minsan pag clinic mo to, putol lang video, napuputol. Okay? Click lang natin original, ayan. Tapos, click natin yung next, ayan na. So, mayroon ka ng creatives guys. Dito guys sa social media or online marketing, sa labas, tarpaulin, poster, banner, billboard, yun ang tawag nila doon. Dito sa Facebook or TikTok or Google, creatives po tawag dito sa ads. Okay? So, ayan na. Ito na yung video. Tingnan nyo guys, sa right side. Ito na yung preview ng ads mo. Ito, ayun Okay? So, ito yung page mo, nakalagay, sponsored ito, post video. Ngayon,
Sa taas, dapat lagyan natin ng caption. So, paano natin lalagyan ng caption? Scroll down, pupunta tayo dito sa primary text. So, ngayon, dahil hindi, para maging professional yung primary text natin o description or caption, hihingi ulit tayo ng tulong kay ChatGPT. Okay? ChatGPT, type lang po natin, di ba, pare, gawan mo naman ako ng Facebook ads description para sa business ko na flash home motor cycle. Ayan. Enter. So ngayon guys, ito yung gagawin na description. So tingnan nyo, oh. Wow. Looking for first motorcycle. Flash home has you covered. Affordable prices, easy financing, and the latest blah blah blah. So yan, pwede nyo pong gawin to. Ayan. Okay. Kung hindi ka kontento, sabihin mo lang kay ChatGPT, generate more. And then click copy, balik ka sa ads, manager mo, dito sa ad tab, ulitin ko, pag nag-create ka ng campaign sa ads manager, may 3 tab, campaign tab, ad set, at saka ad. Right click, paste. Okay? Ayan na. So itong caption mo guys, lalabas dito yan, no? Sa may right side sa preview ads mo. Dito. Ayan, no? Ito na. Okay? So, si Facebook, may sariling AI or chat GPT sa loob. So, every time na mag-paste ka ng primary text niya, may magsasuggest po siya dito sa baba. Text Generation AI. I-close lang po natin yan. Okay? Dahil meron na tayong caption. Okay? So, close po natin to. Medyo naglalag si Facebook. Ayan, oh. Ayan. Yari. Wait. Ayan. Tapos, scroll down. And then guys, dito, meron ka ng video, image, meron ka ng primary text. Ito na yon sa right side. Lalagyan na natin ngayon ng title. Itong chat in messenger, headline po tawag yan. Kailangan yung headline, catchy. Yung makukuha yung attention nila. Ano yon? Halimbawa, first 50 clients up to, o sabihin natin, first 50 clients, free 2 months. Sabihin natin, 2 months service in any parts. So, kailangan guys, maganda yung headline ng ads mo kasi syempre, doon nagkakatalo yan. Ayan o. So, click mo lang dito, i-close mo yan. Ito lang kailangan mo guys. Mag-a-add ka ng media kanina dito. Ito, add media. Tapos, primary text. And then, headline. And then, pag view mo po yung ads mo, ito na po yan. Okay, ito yan. Ngayon, gusto nyo po bang makita yung ads nyo? Kung ano itsura niya? Click nyo po itong share icon na yan para ma-preview. Click nyo po yan, share a link, enable, link sharing is off, click mo yan. Tapos, select days active, select 30 days. And then, itong icon na to, ito. Click nyo po yan para mag-open yung tab. Tingnan nyo guys, yung ads nyo, kung ano yung itsura niya sa Facebook channels. Kasi si Facebook, maraming channels. Ano yon? Feed, Reels, Instagram, Messenger, Marketplace. Okay? So, ito po yung itsura ng ads natin. Sige, game. So guys, kailangan natin to. Ang purpose kasi ng e-commerce, ng Facebook ads, ng Canva, para ma-remind po yung mga Facebook users na yung business mo, yan ang ino-offer. So ito guys, so tingnan nyo. So si Sir Manuel kanina, yung flash home niya, ito po yun, no? Flash home. So ito na yung makikita nilang ads ng mga client natin. Pero syempre, mas maganda dito sa video, yung mismong store mo, yung mga brands mo, kailangan mo ipakita dyan. Okay? So ito yung mga itsura niya. Ayan. Okay, pag kontento ka na, click mo yung ads manager, balik. Tapos, i-close natin yung ads na yun. Tapos, click lang natin tong publish. Pag publish, etong ads guys, magra-run na ngayon to, di ba, mamaya, 12 midnight ng December 17. Okay? Click publish. Ayan. So, ngayon, eto guys, good news. Ano yung good news? Na-publish na yung ad mo, antayin natin yung approval ni Facebook. Once na na-approve ni Facebook yan, hindi po yan automatic magra-run ha. Bakit? Kailangan pa natin maglagay ng budget yan. Okay? So ano yon? Ito guys, ito yung ads manager. Dito sa gilid, ito sa gilid na left side, pag pinoint mo yung mouse mo sa gilid, bubukas po yung mga tabs dyan. Okay?
So, ang gagawin muna natin, layo lang natin yung mouse. Ito yung, di ba, tatlong tab, campaign, ad set, ad tab. So, click po natin tong X na to para mag-close yung campaign natin. So, pag close natin yan, ito na yung itsura ng tabs. Ayan o, campaigns, ad set, tapos tab, ads tab, okay? Sa campaign, diyan natin sinelect yung engagement. Sa may ad set, diyan natin sinelect yung, ito po yan, payment error, kasi ubos na yung product, yung budget. Ad set, diyan po inedit natin yung time, location, budget, age, Facebook page, okay? So, kumbaga, nilalagay natin yung right information para sa right target market. Kasi kapag binato natin yan sa below 18 years old or below 20, makakita niyan, hindi naman kayang bumili. Sayang lang, di ba? Click natin sa ads, diyan tayo gumagawa kanina ng caption, description, headline, at saka yung image. Tatlo lang, description, image, video, headline. Okay, ngayon, nag-run na tayo ng ads. Katulad nito, payment error. Paano tayo maglalagay ngayon ng fund? Kasi zero na siya. So, point lang natin yung mouse sa gilid at click natin yung billing and payments. Ayan. Okay? Sa dulo ng video natin guys, ng training, meron pa akong good news na i-share sa inyo maya-maya. Para at least magganahan po kayo gawin ng business, ang e-commerce na to. Okay? Tapos, dito sa billing, dito na tayo maglalagay ng fund or ng pondo. Ito guys, oh, prepaid balance. Click natin yung add funds. So, pag-click natin ng add funds, meron po tayong payment options dito, payment channels, merong debit card, credit card, at merong, grabe naman itong suggestion niya, 6,800. So, GCash. So, kung ikaw, halimbawa, kanina nilagay natin 300, gusto ko i-test lang muna itong ads ko for 1 week. So, 300 times 7 days, 2,100. Dito sa choose amount, type lang natin 2,1. Okay? And then, click natin yung next. And then, click natin, lalabas yan, Open GCash. Ayan. So, pag lumabas yung GCash, guys, na QR code, ito, click natin Open GCash. Guys, huwag nyo i-connect yung credit card mo, yung debit card. Add funds lang para pag naubos, mag-i-stop lang yung ads mo. Kasi minsan may mga time na busy tayo. Ay kung busy tayo, nasa bakasyon, dinideduct ngayon ni Facebook, yung sayang naman. Open GCash. And then, ayan, yung QR code ko, pwede nyo po i-open ngayon yung GCash nyo at scan nyo po yan. De joke lang. Baka pumasok sa account ko. Ayan. So, eto na yung QR code mo. Dapat QR code mo yan ha. Huwag nyo po i-scan to. So, open mo lang GCash sa cellphone mo. Scan mo lang yan para pumasok yung fund dyan. Pag may fund na yan, mamayang hating gabi, magraran na yung ads mo. Alright? Okay. So, yun lang guys. Tatlo lang. Facebook.com, ChatGPT, Canva. Okay? Pag gagawa ka ng recap lang, pag gagawa ka ng Facebook page, pupunta ka lang sa Facebook homepage mo, click mo yung pages. Pag kikreate ka ng ads, kiklik mo na yung Ads Manager. Okay? So ngayon, recap tayo. Ano yon? Sige, sige. Recap tayo ng ating, balik tayo dito sa PowerPoint. Recap tayo ng ating, eto guys, ngayon, so, ito yung Facebook ads setup natin kanina. Para mas madali, ito po yung ginawa natin. Ano yon? Pwede nyo po screenshot yan para hindi na kami mahirapan. So, ulitin ko, next na tanong, may bayad na. Okay? So, ito guys, ang gagawin lang natin para makapag-create ng ads ng Facebook page, pupunta lang tayo ng Facebook homepage para makapag-create ng Facebook page. Tama? So, ayan. And then, pag after natin mag-create ng Facebook page, babalik ulit tayo ng homepage at kiklik naman natin yung Ads Manager. Sa Ads Manager, kiklik natin yung Create Campaign. Sa Create Campaign, ilang tabs meron? Tatlo. Ano yon? Ito po yon. Campaign tab, Ad Set tab, at saka Ad tab. Okay, i-recall lang natin, recap, review ng ating mga natutunan during the training. Sa Campaign tab, ano sinelect? Engagement. 'Di ba? Yung objective natin kanina, engagement. Tapos sa ad set tab, sige nga guys, pa-type nga kung ano yung nilalagay sa ad set na tab. Okay? Pa-type nga po kung ano yung mga nilalagay natin kanina diyan. Habang ako'y umiinom ng aking Chantal water. Sige, sige, para recap lang. Ayan.
age, location, gender, ano pa po? Ayan, budget. Ayan. So, ito guys, ito lang yung mga lumalabas na yon, Facebook page, budget, date and time, location. Ayan, okay? So, lahat ng nakikita nyong ad sa Facebook, tatlong tab ang ginagawa niyan. Ito po. Then, sa ad tab, diyan po ginagawa yung creatives, yung image or video, primary text, headline, description or caption. Okay? So, ngayon, Charan, meron ka ng Facebook ads. Okay? Ngayon guys, eto, patapos na tayo. May good news ako na share sa inyo. So, recap lang po tayo. Ano yon? Ano nga ulit yung e-commerce? So, kung ako magsisimula ulit ako ng business, pipiliin ko dropshipping. Una-una, bakit dropshipping? Number one, wala akong nirerentahang pwesto. Okay? Wala akong inventory, wala akong stocks, wala akong empleyado, wala akong kuryente, tubig, wala akong business permits. Okay? Kung gagawa mo naman ng business permit, pangalan ng business mo, DTI, okay na po yon. Okay? Kumbaga, home-based lang. Hindi mo kailangan mag-login, log-out. Ganun kaganda ang dropshipping. Yung product, logistics, yun lang naman yung ang concern ng minsan nag-business eh, yung magdi-deliver eh. Pero dito sa company guys, na-provide na lahat yan. Okay? So recap lang tayo, e-commerce, mag-advertise lang tayo ng service or products natin online, sasagot tayo ng mga orders, and then prepare ng orders, di ba? Magpapa-deliver. Pero sa dropshipping, hindi mo na kailangan mag-prepare ng stocks, hindi mo na rin kailangan mag-prepare ng order. Okay? Ang gagawa niyan, encode mo lang lahat ng order sa dropshipping account mo, company na po prepare niya, magpapak. Sobrang hirap magpack, yung mga bubble wrap na yan, company na po gagawa niya, magdi-deliver. Pag na-deliver na, papasok na yung account, income mo sa account mo, mawi-withdraw mo siya via GCash, bank account, and then pinakamaganda sa lahat, home base. Okay? Pwede ka mag-register na affiliate, libre. So kung meron kang benta, mga, eto guys, magandang business. Discuss natin to sa mga barangay, bigyan natin sila livelihood program. Si barangay captain, mag-register ka, VIP or pro, mag-register po tayo ng mga kabarangay natin doon, affiliate, wala silang ilalabas. Every time nakakabenta sila, si barangay, nagkakaroon ng income at nagkakaroon ng pondo. At pwede nila pamasko sa mga kabarangay nila. Okay, so si kabarangay may 10%, si barangay captain or yung barangay mismo merong budget na 30 to 45%. Okay? So ngayon, pag naging part ka ng community natin, ano ba yung mga benefits na matatanggap mo dito sa community natin? Guys, kasi kanina yung diniscuss ko, hindi mo pa kayang gawin yon kahit anong aral mo doon, mahihirapan ka. Iba pa rin yung may nagtuturo sa'yo one-on-one. Tama? So, pag naging part ka ng community natin, number one, magkakaroon ka ng up to 55% retail profit, lifetime discount sa lahat ng products natin. Hindi mo na problemahan yung mga stocks na yan. FDA approved, halal approved, ISO approved, certified, international standard. Pangalawa, yung manufacturer na gumagawa natin ng product guys, galing Taiwan. At 200 plus ng products ng Watsons, yan din po yung manufacturer natin. So, international standard certified tayo. Pangalawa, magkakaroon ka dito ng e-commerce and dropshipping account. Encode ka lang sa cellphone mo, deliver na yung orders mo. Pangatlo, ito pinakamaganda. Pag naging part ka ng community, tuturuan ka namin ng in-depth training one-on-one, advanced Kanban Facebook ad strategies. Tuturo namin yan sa inyo. Ano pa? Yan guys, oh, di ba hindi naman lahat ng oras libre yung oras natin. Busy tayo. Pero mas maganda ba yon na every time na may nag-i-inquire sa atin, may nagre-reply sa kanila? Pag may nag-comment, katulad sa store na sa Japanese restaurant kanina, pag may nag-comment doon, yummy, automatic may nagsisend sa kanya ng menus. Okay? Maya-maya ma-order na siya. Minsan, ang dami nag-order, hirap tayo mag-follow up, may auto-follow up, tuturo din po namin yan sa inyo. Okay? So, next, hindi nyo na rin po kailangan gumawa ng mga creatives kanina sa Canva. Wala na guys. Marami na tayong creatives dito na ready to download na po siya. Ready to use na. Ano pa? Pag ginagawa mo yung business na to guys, kumikita ka, kumikita yung company, re-reward ka pa ni company, bibigyan ka niya ng travel incentives, car incentives, at lifestyle reward incentives, gadget, dito nyo po makukuha yan ng libre. Okay? And then, at the same time, pwede kang kumita dito ng up to 10 ways to earn. Yung kanina yung diniscuss ni Sir Troy. Okay? And then, kung gusto niyo naman po ng face-to-face training, yung ginawa po natin kanina, pwede po kayo umattend kung dito kayo sa Manila office, sa Quezon Ave, Monday, Wednesday, Saturday, 4 p.m. Okay? Every Monday naman, 8 p.m. sa Zoom. Okay? At ang pinaka the best part ng membership natin,
benefits, one-time payment lang yan guys. Lifetime mo na mapapakinabangan. Lifetime ka magtatanong sa amin hanggat kasama mo kami, tanong ka lang ng tanong sa amin. Libre po yun. Ikaw na lang bahala kung ipapa-Starbucks mo kami. Di ba? Okay? So ngayon, bakit nga ba Chantal? Ang dami-dami namang negosyo sa labas. Number one guys, yung products natin, naka-set up na. Okay, so certified international standards na yan. FDA, halal approved, ISO, GMP, HACCP, yung hazard, something sa hazard na yung manufacturer. Quality, premium, effective, ang dami nating testimonial. So magpo-post ka lang, magsisend ka ng mga testimonial, may mag-i-inquire na sa'yo. Pangalawa, yung system natin naka-set up na minimal lang capital, magkano lang yung pinakamahal na package natin kanina, 23,880. Next na package, 7,960. At yung pinaka-low end na promo until end of this month, 1,990. May drop shipping ka na. Generous yung complan natin. Di ba? Yung 1,990 guys, halimbawa may kakilala ko gusto mag-drop shipping. Alam niyo ba magkano yung referral bonus mo doon or fast start bonus mo? Ikaw, nag-member ka, 1,990. May friend ka, nagpa-member din, dropshipping, 1,990. 1,000 pesos po yung referral bonus mo. Paano kung may 10 ka? Hindi may 10,000 ka. May 20 ka. Hindi may 20,000 ka. Okay? Yung system natin, andyan na. Stocks, creatives, mga pang-advertise natin, naka-ready na. Logistics, ito pinaka-importante sa business guys, yung mga delivery. Hindi mo naisipin pa. Company na magpapasahod yan. At, ang pinaka-the best na may offer namin sa inyo, bakit nga ba Chantal? Ano yon? Support. Ano yung support? Halimbawa, kung may guest ka na gusto malaman yung business, gusto pumunta ng office, gustong magpa-mentoring, nandito po kami. Kami mag-i-explain nito, mag-i-invite ka lang. Kami magdi-discuss nito. Tutulungan natin sila mapalakas yung business nila. Okay? So, pag nagpa-member sila, one-on-one training natin sila. At the same time, habang nagtatrabaho ka, meron ka pang other source of income gamit yung dropshipping. Okay? Kaya guys, totoo po, sa kagandahan po sa company natin, totoo po yung company slogan natin na, Chantal, buo na ang pangarap mo. Ikaw na lang ang kulang. Lahat, andito na, nakalatag na. Gagawin mo lang, mentor, gagabayan ka, system, andyan na, company owner natin, no, napakabait. Diba? So, gwapo pa speaker natin kanina at ngayon. Saan ka pa? Di ba? So guys, maraming salamat sa lahat ng time nyo. Kung may questions po kayo, bago tayo mag-end ng presentation, pwede po kayo magtanong. Maraming salamat po. Ayan. O yun, Okay? ayun. Any Grabe. questions? Oo, bago yung tanong. Marami bang napulot, guys? Pakitype naman. Grabe, kung maraming learnings ba, pakitype naman dyan. Ayan. May mga natutunan po ba? Any questions po? Any violent reactions? Grabe. Yes. Yan. Yes. Ayan, Oo, kung di may ba? mga kayo, time check is 10:31. Grabe. Alam niyo ba guys, itong mga natira na to, ito yung mga payaman. Sorry, Okay? Renta. So guys, any questions? Maganda po ba yung presentation? Maganda ba yung training? Yung ano po bang bumabagabag sa isip natin? Okay? Ayan, nandiyan si Sir Troy. Grabe. Sobrang bait po niyan. Maski mahina signal mo kanina. Ayan. Yes, Questions po, questions. Yes, very nice, sir. Next, sabi ni Sheena. Uy, wow. Thank you, ma'am. Thank you. Ayan. Mukhang satisfied po ang lahat. Next. Oo nga. Mm-mm. Wala, klaro daw. Klaro. Ayun, may tanong si Marlon Flores. Okay, sige. Anong questions ni Sir? Yes, Sir Marlon. Kahit anong products po ang pwede i-ads na products natin. Pero, meron po tayo kasing 4 na products na exclusive lang po sa dropshipping. Ito po yung Opcumin, Chondroitin, Carica Papaya, at saka Barley Pro. Itong 4 na to, para maka-access ka dito, kailangan nagra-run ka muna ng ads. Okay? Itong 4, hindi po to mabibili sa office, hindi po to mabibili sa mga online shopping app. Para maiwasan po natin yung underprice. Kasi minsan yung iba,
nag-a-ads ng 7,000 tapos makikita na lang nila sa online, bebenta na lang ng mura. Kawawa naman yung bumubuhay ng company natin. Looking forward to see you here sa Pangasinan. Wow. On O the sige 20 sir, kaladkarin naman ako ni Sir Chairman eh. Ni Sir Troy eh. Punta tayo, Pangasinan. Sige, 20. This coming Friday na yan. Ayan guys, any questions pa? Kung wala naman pong questions, naka-record naman po itong training natin for tonight. Pwede po natin i-upload at i-replay lang po natin to. Di ba Sir Troy? Po, ayan si Ellie Apolinaria, interested to join. Grabe, oh. Saan po dyan? Oo. Ayan, Ellie. wow, Sir Ellie. Yes po. May tanong si Sheena, kahit ngayon pa lang mag-a-add po sa accepted na ba? Hello? Sino ba nawala? Ako o si Sir Nep? Ako nawala? Ayan. Naghang. Oo, naghang ka. Oo. Ayan, naghang ako. Oo. Sige po, Okay. any questions pa po? Sir, Ayan. I'll get in touch po sa nag-send ng Zoom link sa akin through Messenger. Yes po, Ma'am Evelyn Joy. Lim. Yan. Ako po yung nag-send kay Ma'am Etelyn kanina. Yung pala eh. Hi Ma'am Etelyn. Ako po yung kachat niyo sa page. Ayan. Okay. Pa-share na lang po yung link sa GC. Yes, opo. Nanginginig pa po. Mm-hmm. So anyways guys, kung wala tayong questions para mag-evaporate na po tayo, pa-open na lang po ng cam at mag-picture taking muna tayo. Alright? Ayan o, open po tayo ng cam. Okay Ang lang sarap po. magturo kasi alam mo yon, maraming gustong matuto. Yes. Di ba? Ayan. Okay, so ako na magte-take ng shot. In 1, 2, and 3. Okay, isa pa. Next page. Ayan. Ulit. 1, 2, and 3. Ayan. So, Sir Troy, pwede nyo na pong i-end dyan. Ayan. In behalf of our beloved Chairman Lowell Magdadaro at sa lahat ng bumubuo ng Chantal, ako po si Engineer Troy Alang Magpantay and of course, Engineer Nep. Ayan. Ay, nagpapaalam po sa inyo. See you next session. God bless everyone. Bye-bye. Bye-bye. Good night po. Good night sa lahat.